May persons of interest na po ba kayo dyan nga po sa nangyaring barilan dyan kahapon sa Makati? Sa ngayon, ma'am, patuloy pa rin po yung isasagawang CCTV backtracking at forward tracking po natin, ma'am, upang matukoy po yung galaw at dinaanan po nitong suspect na ito, ma'am. Oo, but the latest update po sa inyo pong investigation, ano po mismo daw ang nangyari doon kahapon? Anong oras ito nangyari? Ilan po ba? May kasamahan po ba itong namaril? Paano po? Nung August 3, ma'am, bandang 6:46 PM po, habang naglalakad po yung mag-ina po papunta doon sa may hotel po sa Makati, is meron pong isang individual na nilapitan sila at pinaputukan po sila. At napag-alaman din po namin na dapat po ay mag-celebrate po sana sila ng birthday po ng anak nung August 3 po. Doon, And padre po, kaluluwas lang din po from Zamboanga. Kadarating lang po niya ng Manila nitong August 2 po. Okay, dito po sa CCTV hindi lang malinaw. Kita po ba yung mukha? Nakatakip yung mukha? Paano po? Base po din sa nakuha nating CCTV, ma'am, hindi po ito ganun kalinaw. Isasabit po natin ito, ma'am, sa cybercrime upang mapalinawan po yung mukha ng suspect. Oo, ilang tama po ng bala yung pong tinamo nung ating biktima na namatay? Isa po, ma'am. Saan po banda ito mismo? Sa may, ma'am, ilalim ng ilong po, ma'am, ilalim po ng ilong, sa mukha po, ma'am, ilalim ng ilong. Pagitan po sa ilong and yung sa upper lip po natin. Dead on the spot yung nanay? Yes po, sir. Oo. Yung pong anak, saan po tinamaan? Sa may, base po sa report, sir, sa may kaliwang sentido daw po ito. Itong anak na 23 years old po, tinamaan sa ulo din? 26 years old po, sir. I'm sorry. Yung pong anak, tinamaan po sa ulo din? Opo, sa may left temple po, sir. So, ilang pong putok talaga ang ginawa nung gunman dito? Tigisa lang sila? Okay, sir. Base po sa report, sir, may 3 putok po na narinig, sir. Oo. Meron ba na-recover po na basyo ng bala? Sa ngayon, sir, wala pa pong nare-recover na basyo po doon sa area. Kung makikita po natin doon sa CCTV is yung baril po is nakabalot po siya sa parang eco bag po. So ito pong 26 years old ngayon, ano po ito, agaw buhay? Stable naman na po siya, sir. Nag-through and through ho ba yung slug, yung bala? Sir, base po sa ating information sa investigator, sir, is for operation pa po ito, sir. Ngayon po, yung dalawang itong mag-ina na ito, nag-profiling na po kayo. Sino itong mga biktima na ito, ma'am? Base po sa ating sinagawang pag-iimbestiga, sir, ito pong mother, sir, is a housewife po, and ito pong anak niya, sir, is a security admin staff po sa Mandaluyong. Housewife ito, pero galing ka ninyo ng probinsya? Yes, sir. Lumawas po para mag-celebrate po ng birthday po ng anak. Meron siya, yung kanyang mister nasa probinsya? Wala pa po kaming information, sir, doon po sa... Oo. Ito pong, itong daughter na 26 years old, ito ho ba'y single? Ano po ang profile nito, ma'am? Single po ito, sir. Mm-mm. And nagtatrabaho po security admin staff po sa Mandaluyong. Security admin staff, pakiklaro lang po, ma'am, please. Security admin staff po, sir, sa Mandaluyong po. What do you mean? Ano pong klaseng trabaho yon? Employed po siya sa isang agency, sir. Security agency? Admin staff pa, opo. Okay. Opo, sir. Opo. Security agency, yun ho bang kanyang trabaho nitong batang ito ay may kaugnayan ba sa mga gwardiya, sa HR? Ito ba ay may kaugnayan sa mga permits o anuman po? Ano ho ang particular na trabaho nitong 26 years old?
Security admin staff po siya sa isang mall, sir. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.